Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Grabe talaga oo. Wala talagang kadala-dala mga kaibigan itong grupong Duterte. Lalong-lalo na itong si Babalina, Aimee. Oo, abay nagsorry kay Sara Duterte dahil ipinahamak niya daw ito sa mundo ng politika. Sabay sinisisi pa ang Pangulong Marcos sa kamalasan ng pamilya Duterte. Inaapi daw kasi itong si BP Sara, samantalang siya daw ang pag-asa ng taong bayan para ay maiangat sa kahirapan. Talaga? Kaya naman mga kaibigan, may matinding birada ang isang matapang na abogado at nilantad ang tunay na agenda ni Aimee Marcos at Sara Duterte na kapwa desperada para manatili sa pwesto at para maitago ang kanya-kanyang baho. Nako mga kaibigan, abangan nyo po yan. Talagang pinalamon ng kahihiyan itong mga Duterte, lalong-lalo na itong si DDS Aimee. Pahiya sa kapal na muka. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na muna natin ito mga kaibigan. Oo, wala talagang kadala-dala itong si Senadora Aimee. Pero patuloy pa din mga kaibigan sa paninira at paninisi kay Pangulong Marcos. Pinagkakalat pa na kinakawawa ang mga Duterte. Kawawa daw kasi yung pag-asa ng bayan, lalo na daw si Sara Duterte. Oo, basta DDS senator talaga mga kaibigan, magaling magdrama sa harap ng kamera. Panoorin natin to mga kaibigan saglit lang to. Hihingi rin siguro ako ng tawad dapat sa mga Duterte, higit sa lahat sa VP natin. Kay Inday Sara. Pinahamak ko siya Talagang naiisip ko na guilty ako. Wow. Sana nananahimik sa Davao yun. Mayor siya, walang kalaban-laban, walang hassle, walang gulo. Si Presidente, si Tatay Digong, nandito sana sa piling natin. Wow. Tignan mo yung pamilya ko. Hindi mo naman iisipin na darating ang araw na uupakan kayo, yuyurakan ng pangalan. Talagang aping-api ang pamilya. Ganyan ang politika, brutal. Grabe mga kaibigan, ang kapal ng mukha Oo. Binabaliktad pa talaga yung sitwasyon. Hindi ba mga kaibigan, Duterte ang malakas at patuloy na naninira sa ating Pangulo at sa ating gobyerno? Sige nga di ba? Patuloy din yung paninira nila kay Mayor Leni Robredo, kay Senadora Risa Hontiveros, Kong De Lima, di ba? Kay Kong Luistro at yung iba pa mga kaibigan. Di ba? DDS nga yun ang babalahura, di ba mga kaibigan? Sa sarili mong pamilya, wala kang masabi. Recently lang mga kaibigan, ano yung paninira sa ating Pangulong Marcos at sa gobyerno? May sinabi ba? May pangbabatikos ba na ginawa itong si Aimee Marcos? Wala mga kaibigan. Kahit itong recent nga mga kaibigan na paninira, lalo na to, ito. BBM, hindi ka nag-iisip. Mas inuna mo ang iyong pinsan na si Tambaloslos. Isa kang tanga. Gusto mo ba na kapag president na si Bibi Sara, ay ipakulong ka rin namin? At ang iyong buong pamilya? Buong pamilya. Mga walang iya kayong mga senador at mga congressman. Gusto nyo bang makulong din kayo? Baliw talaga mga kaibigan basta DDS mga kaibigan, ba't kaya nagkakaganito War freak mga kaibigan, ang gulo ng utak Laging gusto away Tignan mo yan Manang Aimee, ipapakulong si PBBM, gagantihan pati pamilya mo, pamilya mo. Oo. Buong angkan nyo daw ipapakulong ni Sara Duterte pag siya daw ang naging pangulo. Diba? Kung maging pangulo si Sara Duterte. Oo. Paano yan, Manang Aimee? Pati si Mami Imelda, Si Mami Imelda, isasama sa ganti ng mga Duterte. Pero wala mga kaibigan, wala nga masabi itong si Aimee, di ba? Tahimik lang mga kaibigan, okay lang sa kanya. Basta ang importante, pwesto, ambisyon at kapangyarihan. 'Di ba? Mas inuuna pa si Sara Duterte, 'di ba? Na ipagtanggol. Tapos siya pa daw yung inaapi, pilit gustong i-impeach. Gusto nating i-impeach daw mga kaibigan yung pag-asa ng bayan. Kapal na mukha talaga ng mga to, pakinggan nyo to.
Mabuti nga, VP ka. Kahit papano, number 2 sa buong bansa. May paninindigan, may tatayuan. At least, kahit papano, kahit inaapi, kahit ini-impeach, VP ka pa rin. Nasa posisyon kang tumulong sa iba at ipaglaban kaming lahat. Ay nako, artistahin mga kaibigan. Yun na nga ang problema eh. Buti na lang, vice presidente lang itong si Sara Duterte. Kung hindi, abay naloko na kung ito ang Pangulo. Humihingi ka ng tawad samantalang yung pambabastos nyo sa ating Pangulo at sa ibang tao. Meron na ba kayong ginawang patawad dyan? Humingi na ba kayo ng tawad? Oo, sana man lang doon sa mga kaibigan, di ba? Sa mga pamilya ng EJK na lang eh. Humingi na ba ng tawad ang pamilya Duterte? Oo. Sana yun yung sinasabi mo. Oo. Pero wala mga kaibigan eh. Bagkos, sinusuportahan pa talaga ninyo. Di ba? Kahit maling-mali. Lalo na yung ginagawa ngayon ni Sara Duterte na pambabastos, paninira sa ating Pangulo. Wala. Tahimik kayo. O, kayo, lalo na yung mga DDS senators na ang matindi, pinagtatanggol nyo pa. O, tulad na lamang nito mga kaibigan. Talagang ipapaalala natin to. O, ito. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Putak na mukha. O, di ba mga kaibigan? Dyan pa lang eh. Di ba, Manang Aimee? Anong ginawa mo? Di ba? Ito ba yung gusto mong maging Pangulo? O, eto ba? Dito pa lang mga kaibigan, no? Kitang-kita na natin. Oo. Samantalang, yung mismong kapatid, no, ni Manang Aimee, ang ating Pangulong Marcos, tahimik lang. 'Di ba? Kahit puro paninira, kaliwat kanan, 'di ba? Galing sa mga Duterte, wala. Oh. May narinig na ba kayo mga kaibigan, no? Na kahit isang pagmumura, kahit isang pambabalahura ng ating Pangulong Marcos, yung pamilya ni Pangulong Marcos, yung mga anak niya, yung asawa niya. Sige nga ho. May ganito ba na estilo na ginawa sa mga Duterte? Di ba wala? Pero ikaw mismo na ate, wala kang ginagawa eh. Tahimik ka lang. Kahit pagbantaan na yung kapatid mo, tahimik ka pa din. Oo, tulad nito mga kaibigan, di ba? O, ayan o. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. O, di ba mga kaibigan, nakakatakot no? O. Talagang mga kaibigan, lagi nating ipapaalala to sa ating mga kababayan kung sino talaga si Sara Duterte. O, kung sino talaga ang pamilya Duterte. Ito yung gusto ni Aimee Marcos na maging Pangulo. Nako. Oh. Yung si Raulo. Si Raulo. Oh, sabi nga ni Trillanes, 'di ba mga kaibigan? Grabe, desperada na masyado para lang makuha ang pwesto. Kaya naman mga kaibigan, heto binira at nilantad ang tunay na agenda ni Aimee Marcos. Kaya pilit pumapapel ito sa mga Duterte. Talagang pinalamon mga kaibigan ng kahihiyan. Oh, ni Real Talk malala. Oh, pakinggan natin to si Attorney Barry. Clear na it's still a continuation. Yung dalawang objective niya last time around. Nagsalita siya sa Luneta. Isa, para talagang diinan yung kanyang kapatid sa panahon na siguro sa tingin nila vulnerable dahil nga dito sa handling ng oil crisis at iba pang mga bagay na related doon. So ako, isa yon. Pangalawa, well obviously ang naisip ko lagi kay Aimee, lagi yung para bang sa sa klase, tapos tataas ng kamay lagi, oy teacher, ma'am, nandito po ako check attendance sa mga Duterte. Kasi huwag natin kalimutan, katatapos lang nung birthday Siyempre, nagkaroon na naman ng madaming mga pahayag, ang mga supporter, ang pamilya, na ganito. So tingin ko, nakikiangkas doon. Panahon na naman para ideklara ang kanyang
loyalties dito sa dito sa pamilyang ito. Dahil klaro na naman kasi na mukhang wala na talaga siyang pupuntahan dito sa pamahalaan ng kanyang kapatid. Diba? Mukhang out na siya talaga dun eh. So siguro, ito na. Pagkakataon na natiyakin ko na sa susunod na administrasyon, kung mananalo si BP Sara, huwag mo kalimutan na ako ay ilang beses nang publicly nagpahayag ng aking kulay para sa inyo at binanata ko pa yung kapatid ko. Pati yung pagkakakulong ni dating Pangulong Duterte sa ICC, sinama pa niya, di ba? Parang pinapalabas niya. Kung hindi ko binuo ang ang unit team, hindi sana nangyari yan. Diba? Parang ganun yung kanyang, which, alam mo naman yun, mayroong mga apology na, totoong apology, at may mga apology na ang ginagawa mo, tinuturo mo yung ibang tao may kasalanan. That's Holy Week pa talaga eh. Sa totoo lang I mean, ako, tingin ko sa mga nakaraang taon, napaka-konti na mga bagay na sacred sa ating mga Pilipino. Pero kahit paano, pag Holy Week, meron pa rin konting meron pa rin pagtanaw na hindi ito yung panahon para magpahayag ng mga ganyang bagay. Hindi ito panahon para mamulitika. Indefinitely, hindi ito panahon para manira sa kamag-anak. Di ba? Yun yung Kasi, hindi, pero yun, the fact na ginawa niya, ngayon, I suppose to take advantage nga of yung nakikita niyang opportunity o yung moment na nagkaroon ng opportunity, yun na nga yung sinasabi mo kanina. Mukhang refleksyon nung level ng kanyang desperation sa puntong ito na maging relevant dun sa usapang nangyayari. Kahit na ano sabihin mo, parang taliwas sa kultura natin na Pilipino yung ibabanata mo publicly yung mga kamag-anak mo, kapatid mo. Mukhang hindi niya natutunan yung leksyon niya from that At ito na naman, inulit, yung timing pa ay Holy Week. Diba, panahon ng introspection, pagpapatawad, tapos yan yung gagawin mo. At ako, hindi ko maalis sa isip ko na yung pinili niyang paraan at yung pinili niyang methodology, kumbaga, para ipaabot supposedly itong mensaheng ito, masyadong performative mas politika ang dating kaysa sa aktual na pagkapahayag ng sama ng loob sa isang malapit na kamag-anak. I mean, hindi ko naman nagdududahan na may away sila. Mukha namang klaro yun Pero sa akin, di ba, kayo na lang yan. Kung gusto mo talagang sabihin yan, wag nyo kaming idamay. Madami na kaming ibang problemang kailangan pagbunuin na ipapasok mo pa yan at ma-involve pa kami doon sa inyong away sa pamilya. Pero sa totoo lang, medyo nakakabuisit na at nakakasawa na itong drama na ipinipilit ipalabas ni Amy Marcos dito sa usaping ito. Totoo naman, di ba mga kaibigan, nakakabuisit. Oo, itong si Amy Marcos, tulad nga ng sabi ni Attorney Barry, pahinga daw sa politika, bayan daw muna ang unahin, di ba? Pero bakit mga kaibigan, di ba? Pansinin nyo to, bakit parang teleseryeng walang ending yung drama ng mga Duterte ngayon? Sige po, di ba? Walang ending mga kaibigan yung drama nila. Yung drama ni Amy Marcos, drama ni Robin Padilla, di ba? Yung mga kung ano-anong mga pinagsasabi ni Sara Duterte, di ba? Taliwas naman sa totoong nangyayari, di ba? O sinasabi niya, tama na muna ang politika. Pero mga kaibigan, sila naman tong namumulitika, di ba? Tama na daw yung impeachment. Unahin na daw muna ang problema, krisis. Pero mga kaibigan, nagsama-sama nung nakaraan lang sa Davao, namumulitika sila. Di ba? Mga sinungaling. Oo. At ang pinakamatindi mga kaibigan, eto talaga Eto talaga ang pinakamatindi sa lahat. Na pinaggagawa ng mga to. Oo. Yung mga kaibigan, yung sila yung nagsasabing aping-api. Aping-api ang mga Duterte. Kawawa si BP Sara. Abay makikita nyo mga kaibigan, sila rin itong walang tigil sa pagbanat at paninira sa ating Pangulo. Di po ba? Sila yung patuloy na nanggugulo sa ating gobyerno. O di ba? Paano tayo uunlad niyan? Di ba? Kung ang mga leader natin tulad ni Sara Duterte, di ba? Nitong si Amy Marcos, dapat magkaisa dapat tayo, di ba? Pero hindi Abala sila mga kaibigan, abala sa paggawa ng script para pabagsakin ang gobyerno.
Kaya dapat mga kaibigan, itong mga panggulo na ito ay dapat nang lumayas. Layas sa pwesto, di ba mga kaibigan? At sa susunod, wag nang iboto itong mga to para naman mabawas-bawasan yung mga panggulo sa gobyerno. Di po ba? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.